Pananakot ito eh. Pagbabanta ito na magkakagulo. Ganyan ito mga style nila eh. Yan ang pagkakakilala ko sa kanila. Ang feeling talaga nila, kakampihan sila ng militar. Maupay nga adlaw ha iyo nga tanan, inaot nga maupay an iyo panlawas yana nga adlaw. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Handa at hindi nababahala si Vice President Sara Duterte. I want a bloodbath talaga. Bloodbath talaga. Bloodbath talaga. Bloodbath talaga. Alam nyo yung mga Duterte, sanay na sanay yan mang-intimidate. Sanay na sanay mang-bluff. Sanay na sanay magtapang-tapangan. Ang pinakikita lang tapang sa taong bayan, yun lang namang nangyari sa Davao kasi siga talaga sila ron eh. Walang makabangga sa kanila kasi yung panahon na nakaupong mayor yung tatay nila, ginigilitan talaga ng liig. Ay talaga yung mga kalaban. Kasi nga, siyempre, pinaiiral yung pera. Marami silang pera eh. So, hawak nila lahat ng siga, pati mga pulis hawak nila. Kaya nga yung mga kwento na may death squad, may DDS, talagang maugong na maugong yun, nung panahon na yun. Talaga namang lahat ng kalaban nila, at of course, pati rin naman yung mga sinasabing mga addict daw, pati yung mga tulak, niyayari talaga. So, ibig sabihin talagang siga sila nung mga panahon na yan. Pero kung talagang tapang sa tapang, ang pag-uusapan, yung mano-mano, yung isa't isang labanan, hindi naman lumalaban eh. Naalala niyo ba si Digong nung sabihin niya na naiinip na daw siya? Bakit daw wala pang pinafile na kaso laban sa kanya ang ICC? Di ba? Ganong katapang magsalita itong si Digong nung hindi pa nahuhuli. Kaya nung magpakita na itong si General Torre na aarestuhin siya, ng iba istorya. Nawala yung siga-sigaan niya, nawala yung tapang-tapangan niya. Nung inaaresto na siya, ang daming satsat, ang daming palusot, at yun nga, inabot ng pagkatagal-tagal, ilang oras yun, bago nabitbit, papuntang eroplano at inilipad na nga sa dahig. Di ba? Pero, noong mga panahon na akala nila talagang hindi na mangyayari yung pagkaka-aresto niya, dahil paniniwala nga nila talagang sila na ang batas. Sa sobrang dami ng pera, sa sobrang daming naniniwala sa kanila, mga sumusuportang militar, sumusuportang pulis, untouchable na sila noong mga panahon na yon. So, ang feeling nila, imposibleng mangyari na maaresto nga itong si Digong Duterte. Pero, alam naman natin na natuluyan na nga. Yung sinasabi natin, mahilig sila magtapang-tapangan, mahilig mambluff, at magyabang na matatapang sila, siga sila. Naalala nyo nung si Baste hinamon ng suntukan si General Torre? Oh my God. Di ba? Nung kumasa si General Torre, biglang bahag ang buntot ni Baste. At sa takot, na baka siya kulitin kung bakit hindi siya sumisipot doon sa venue, sa Rizal Memorial Coliseum, lumipad. Kasama yung buong pamilya niya sa Singapore. Ay nako, si Pulong, nakita niyo naman, di ba? Yung video nung nakaraang taon. Sinusuntok nung pabaliktad na kutsilyo yung bugaw. Yung kanyang paboritong bugaw. Binibiran ganyan, sinusuntok. Hawak-hawak yung kutsilyo. Bakit kailangan suntukin niya na may dalang kutsilyo? Bakit? Kasi nga, wagdo. Baka kasi kung wala siyang hawak na kutsilyo, baka lumaban yung mama. Yun ang sinasabi ko. Magaling lang sila pag lamang sila. Pag alam nilang lamang sila sa laban, nagpapakita sila ng tapang. Yun. Kung walang kutsilyo, pumalag yung mama, baka napahiya siya. Duwag, di ba? Ang dami pang kasama bodyguard nung time na yon. Ganon kawagdo ang mga Duterte na to. Tulad na rin ito si Sara Duterte. Iisa ang style. Bago po tayo magtuloy-tuloy, meron lang po ako munting paalala sa inyo at munting request. At doon po sa mga suki ko na gustong magbigay ng super thanks,
makakatulong po yon sa pagpapatuloy ng ating paggawa ng mas madalas na episodes. Hahanap po tayo ng assistant para magawa yon. Dati po, hindi ko alam kung paano ang mechanics sa paggamit ng super tanks. At alam ko na meron ding mga ilang nagpapadala nun ng suporta, monetary support, pero hindi ko pa po alam kung paano kung pasasalamatan at hindi ko po alam kung paanong gamitin yon yung super tanks. So, pinag-aralan ko at ngayon naintindihan ko na kung ano yung paano at ano yung super tanks, pati yung symbols at kung para saan yon. So ngayon, lumalapit po ako sa inyo, dumudulog ako sa inyo na kung maaari po yung mga gustong makatulong through super tanks, welcome na welcome po yan. Doon sa mga susunod kong episode ay pasasalamatan natin, babanggitin natin ang inyong mga pangalan. At again, uulitin ko, paumanhin po doon sa mga unang nagpadala sa super tanks at hindi pa po ako aware that time. Sorry po ulit. But this time, sa mga magpapadalang tulong, i-highlight po natin sa programa ang pagbanggit ng inyong mga pangalan at pagbanggit ng pasasalamat sa inyo. Siyempre, Duterte to eh. Iisa style niya sa ama niya at sa mga kapatid. Mabilis bumuka ang bibig at kargado ng pagpapanggap ng katapangan. Nananakot, nang-intimidate. Mahilig man-bluff. Yun lang naman ang paborito lang gawin eh, man-bluff. Di ba? Pero kung nandiyan na sa harap niya, yung kinukumpronta na siya, nung binabluff niya, nung tinatakot niya, nawawala ang tapang. Magaling sila talaga dyan yung magpapanggap na matapang na haharapin ko yan, kahit ano mangyari, handa akong harapin yan. Katulad ng impeachment case niya. Ang daming sinasabi na kesyo haharapin niya, nakahanda siya, at wala siyang problemang harapin ang impeachment case na yan. Pero pag eto na nga, dumating na yung impeachment case na kinakatakutan niya, na kunwari ay hindi, dyan na yung akto na tinatakot nila na hindi naman pala takot at tinutuluyan na sila. Alam nyo yung cobra nagiging bulate. Yung agila nagiging pipit. Sasabihin nila, hindi, wala ako sinabing agila, ang sabi ko pipit. Wala ako sinabing tigre, ang sabi ko kuting. Ganyan sila. Yung pinagmamalaking anaconda, sasabihin nila, hindi, uod lang yun. Ganito tong mga Duterte na to. Magaling lang sa kyaw-kyaw. Haharapin ko to. Hindi ako natatakot. Handa akong harapin yan. Pag-aansya dyan eto na. Lumalabas na ang kaduwagan. Nare-realize nila na naiiba pala ang katotohanan doon sa ginagalawan nilang mundo. Na puro pagkukunwari, puro pagyayabang. Ibang-iba sa tunay na buhay ang kaganapan, ang mga nangyayari sa buhay nila pag kinukompronta na sila ng katotohanan. Handa at hindi nababahala si Vice President Sara Duterte sa nalalapit na impeachment trial laban sa kanya. Iba ng Vice Presidente, huwag pigilan ang trial dahil gusto umano niya ng bloodbath. Sinabihan ko rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Pero pagkatapos sabihin na haharapin niya yung kaso at may bantangang bloodbath, eto na, dito na sa 28th Congress kung saan nag-refile uli ng impeachment case. At mukhang tumatakbo na. So ngayon, iba na statement nito. Yung bloodbath na sinasabi niya, biglang nawala. Gaya nga na sinasabi ko, yung tigre naging kuting. Yung pinagmamalaki niyang anaconda, naging uod. Ang ginawa ni Sara Duterte ngayon, umakyat na naman ang Supreme Court. Marami nga nagsasabi, akala ko ba gusto niya ng bloodbath? I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented. Bakit kine-question niya yung proseso? Again, ito na naman siya sa Supreme Court, unconstitutional daw yung ginagawa ng lower house doon sa pagpoproseso ng kanyang kaso. Samantalang
itong mahabang proseso na nangyayari ngayon sa lower house, ito yung resulta nung kanyang unang pagreklamo nung nakaraang 19 Congress na pinailan din siya ng impeachment case, naghabol din siya, nagpatulong din siya doon sa Supreme Court na pinagbigyan siya. At i-declare nga na unconstitutional yung prosesong ginawa nung 19th Congress na shinortcut nila. Nung makakuha ng more than one-third votes ang nakuha ng Kongreso na yan, dinerecho na kagad yan doon sa Senado. Yun ang kinwestiyon ngayon ng Supreme Court at dineclare ngang unconstitutional. So ngayon, nanalo sila doon sa proseso na yun. Yung kanilang petisyon sa Supreme Court ay pinagbigyan. I-declare ngang unconstitutional yung proseso na yun. Ngayon, nung sinunod naman ng 28th Congress itong gusto ng Supreme Court, eto na naman sila. Yung bloodbath na sinasabi niya, pine-question na naman niya. Yung proseso na humaba. Dahil na rin doon sa kanilang petisyon. Yun ang kagustuhan nila. Pero ngayon, gusto na naman nila i-declare ng Supreme Court na unconstitutional yung ginagawa naman ng proseso or ng Kongreso na mas mahabang proseso. Ano ba talaga, ate? Lahat na lang ng kilos ng lower house dahil hindi pabor sa inyo, kine-question ninyo. Kayo ang may kagustuhan ito. Yung mahabang proseso, ngayon, unconstitutional na naman. Kaya nga, itong 28th Congress na nagproseso at sumunod doon sa Supreme Court na pinahaba yung proseso, dinaan sa lahat ng steps na kailangan daanan na according sa Supreme Court, yun ang dapat gawin, lumabas na naman ang pagiging Duterte nitong si Sara. Dahil na-realize niya, mas masama pala itong nangyari. Oh my dahil God. mas mapapaaga yung pagharap niya sa hearing. Mas mapapaaga ang pagharap niya sa publiko para idepensa ang sarili niya. Dahil dito sa mas mahabang proseso, kailangan niyang isubmit yung sarili niya dahil dapat niyang daanan yung proseso, yung pag-question doon sa mga ebidensyang inilalabas laban sa kanya. Ayaw niya rin. Why? Kasi nga, hindi niya kayang panindigan yung mga kasinungalingan niya. Dahil nga, hindi niya kayang depensa ng sarili niya sa dami ng mga ebidensya, sa dami ng mga magte-testify laban sa kanya. So ngayon, eto na. Eto na nga yung ginawa niya. Umakyat na naman sa Supreme Court para, again, questionin yung sistema, questionin yung proseso na sumunod lang naman ang lower house doon sa kagustuhan ng Supreme Court na kagustuhan din nila Sara Duterte noong 19th Congress, humingi sila ng ganitong proseso. Hiningi nila ito sa Supreme Court. At sila ang nanalo that time. Wow. Although, hindi sinasabi doon sa ruling ng Supreme Court na dinismiss ang kaso. Walang i-dismiss doon. Ang proseso lang ang binago ng Supreme Court. At ito na nga yung resulta na ngayon nilalabanan na naman itong si Sara. Malaki kasi ang problema ni Sara Duterte dito. Dito pa lang sa lower house, yun nga kailangan niya ng lumabas. Kailangan niya ng magpakita sa publiko at kailangan niyang humarap sa Kongreso. Required yan eh. Although sinasabi nila na pwede namang hindi humarap. Ang problema, pag hindi siya humarap, yung kabilang side lang, yung prosecution lang ang maglalabas ng mga ebidensya, maglalabas ng mga testigo. Di lalong bugbog sarado siya. Na alam niya naman kasi, talagang overwhelming yung ebidensya, overwhelming yung mga testimonies na lalabas. Kaya, wala silang choice eh. Kahit na anong galing pa ng mga kinuha niyang abogado, isang tambak na lawyers ang magre-represent kay Sara Duterte. Pero kahit na yung pinakamagagaling pang abogado ang kunin nila, kung talagang overwhelming, kung talagang napakatibay nung ebidensya laban sa kanya, wala ring magagawa itong mga ito.
Kahit na ito sila Fortune, walang magagawa ito. At makikita ng taong bayan yan. Hindi po pwedeng lumusot siya sa mga kasong to na hindi magre-react ang taong bayan. Siguradong itong makikitang ebidensya, itong mga witnesses na magsasalita, susuportahan ng taong bayan ito dahil obvious na obvious ang kasalanan nitong si Sara Duterte. Kaya nga, ang gulo eh. Yung proseso na hiningi nila nung nakaraang 19 Congress na ibinigay ng Supreme Court na ngayong ini-implement sa 28th Congress, yun naman ang kini-question nila na sila ang may kagustuhan. Kaya sa parating na hearing sa April 14, talagang mapapahiya siya rito. Mapapahiya siya rito. Dahil mukhang malabo na yung petisyon nila sa Supreme Court na magkaroon ng TRO, Temporary Restraining Order, or pansamantalang pagpapatigil dito sa gagawing hearing ng lower house. Mukhang malabo na yan. Kasi ang hiningi lang ng Supreme Court ngayon, yung magkaroon ng explanation, mag-explain ang lower house doon sa Supreme Court, or magkaroon sila ng pagpapaliwanag tungkol dito sa inilapit or sa petisyon ni Sara Duterte. Pero since hindi sila nakakuha ng temporary restraining order, talagang tuloy na tuloy ito sa April 14. Simala na lang ang hinto rito kung biglang-bigla ay maglalabas ng temporary restraining order ang Supreme Court. Pero definitely, hindi magugustuhan ng taong bayan yan dahil halatang halata na talagang kinakampihan na itong si Sara Duterte kung gagawin ng Supreme Court yan. At hindi po pwedeng manood na lang ang taong bayan na ganito nakababoy ang ginagawa kung gagawin man yan ng Supreme Court. Hindi magpapabaya ang taong bayan. Hindi magpapabaya ang mga taong nakakaintindi dito sa mga pangyayari na to. At hindi po pwedeng basta na lang manood ang taong bayan kung ang Supreme Court man ay magpapakita na ng bias dito sa ginawa nilang or dito sa petisyon na to ni Sara Duterte. Kaya nga, itong proseso na nakatulong sa kanya nung 19 Congress at katulong pa dyan si Chis Escudero na siyang Senate President nung panahon na yan. Ngayon ang pinakamabigat niyang problema. Yan ang problema niya ngayon. Dahil nga, yung proseso na hiningi niya, ito naman ang maglalagay sa kanya sa kahihiyan. Ito ang maglalabas ng mga ebidensya ng mga witnesses na magdidiin sa kanya. Kaya nga ito, kinukontra na naman nila. Kaya nga, Chis Escudero, Sara Duterte, ano na? Mga wala kayong delikadesa. Hinahanapan kayo ng pananagutan ng taong bayan. Binigyan kayo ng fair at naayon sa batas na proseso para patunayan nyo kung wala talaga kayong nagawang kasalanan. Pero ang gusto mangyari nitong si Sara Duterte, tulad din last year, i-shortcut na naman ang sistema para wag humarap sa paglilitis. Hoping ka na naman nakampihan ka ulit ng Supreme Court para sa mga palusot mo. Ito namang Supreme Court na sinasabing ito raw, lamang na lamang dito yung mga appointee ni Digong Duterte. Supreme Court, patunayan nyo na kayo ang pinakamataas na korte ng Pilipinas. At kayo ang pinakamataas na nagpapatupad ng tama at sang-ayon sa konstitusyon. Sana hindi totoo na tumatanaw kayo ng utang na loob sa nag-appoint sa inyo. Otherwise, talagang baboy na ang batas dito sa Pilipinas. At wala nang pag-asa pa ang bayan na ito na makaahon sa kahirapan at sa kawalang hiyaan. Dahil ang mga magnanakaw ay hindi napaparusahan. Magpakita sana kayo ng pagmamahal sa bayan at hindi sa isang pamilya lamang. Dahil gaya ni Sara at iba pang public servants, kayo ay pasweldo ng mamamayan. Ano lang nila?
proceedings, hindi na-verify ang mga ebidensya. During our first impeachment, tumakbo din sila sa Supreme Court. Anong sabi nila? Hindi pinag-aralan ng ebidensya. Minadali, hindi nagkaroon ng hearing, hindi nagkaroon ng verification, di ba? That's what they said. And true enough, na-declare na unconstitutional ang first impeachment complaint in 2025. No? Now, we are following what the Supreme Court said in the decision of 2025. As a matter of fact, na-discuss na doon ang Section 7, which pertains to hearing proper, issuance of subpoena, examination and cross-examination of the witnesses, and these were upheld by the Constitution. Medyo nakakapagtaka lang kasi kung noon, ang reklamo nila, walang proceedings, hindi na-verify ang mga ebidensya, and that is why we were declared unconstitutional. Ngayon, may hearing proper, may clarificatory hearing, we're giving due process to the respondent, pinasagot natin siya through her answer, we're giving her all the opportunity to present her evidence, pero may reklamo pa rin. You will remember, ito yung hiniling nila dun sa first impeachment during the 19th Congress. Na-declare as a matter of fact na unconstitutional dahil hindi nabigyan ng pagkakataon ang respondent na sumagot. Oh my Dahil God. hindi na-examine ang mga ebidensya. Dahil hindi nabigyan ng pagkakataon ang mga members na aralin ang impeachment complaint. All these things are happening now in the Justice Committee. You remember, binigyan natin ng time to file answer ang Vice Presidente, no? And even when she refused to address in her answer the allegations of the offenses like confidential fund, threat, and unexplained wealth, we manifested before the Justice Committee that any time of the proceeding of the Justice Committee, the Vice President is free to attend. We will in fact welcome her and present her evidence. Ibig sabihin, lahat ng opportunity to be heard ay ibinibigay natin sa kanila. Because we are following the decision of the Supreme Court. Nakakapag-alaala lang, Doris, no, sapagkat this is an accountability mechanism given to the sovereign Filipino people. No? It seems to us na we are being attacked on technical rules na nakakalimutan na nila yung substance ng impeachment process. No? Lahat ng kawani ng gobyerno ay dapat may pananagutan sa taong bayan. At nagkataon that the Vice President is part of the impeachable officials and this is the proper avenue. The Vice President has been invited to participate. She is reportedly prepared for a full-scale legal battle, Wow. a bloodbath, Oh my God. as it has been described, assembling a very large team of lawyers. She is apparently ready to face the accusations and defend herself at length. And yet it appears she will not even participate. As I said, diba, I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces Oh my of God. evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. Yung bloodbath daw na sinasabi niya, yun daw ang ibig sabihin daw nun, yung paglabas ng mga ebidensya Oh my God. ng prosecution at paglabas ng mga ebidensya ng depensa. Ang labo. Takbuhin talaga. Magaling lang talaga sa kiyaw-kiyaw. Magaling lang talaga sa pananakot, pang-i-intimidate. Mambabluff lang. Pero pag nandiyan dyan na yung problema, nawawala. Yung elepante, nagiging pusa. Yung anaconda, nagiging uod. Yung tigre, nagiging kuting. Sara Duterte, anong bloodbath doon? Ang babaw ng palusot mo. Palusot na pang DDS na naman to. Yung mga DDS lang kasi ang mga nagpapanggap at naniniwala, nakapani-paniwala ang mga palusot ng reyna ng kasinungalingan. Yung bloodbath kasi na sinasabi niya, ito pa rin yung paniniwala niya na pag itinloy ang impeachment laban sa kanya, finally, magagalit na yung mga sundalong loyal sa kanila. At kasama na rin sa kumpiyansa niya, yung bukang bibig niya na 32 million votes daw yung nakuha niya nung tumakbo siya sa pagka-vice presidente. Hanggang ngayon, yun pa rin ang pinagmamalaki niya, yun pa rin ang nakatanim sa utak niya. Wala na yan, Sara Duterte. Hindi nga kayo makatawag ng people power. Yung mga rally nyo nga na maisong, ilan lang ang pumupunta. Maniniwala ka pa na may 32 million kang supporters? Magising ka na.
Hindi kayo marunong mahiya sa taong bayan. Harap-harapan kayong mga Duterte kung magyabang at magsinungaling sa tao. Wala kang kakurap-kurap magsinungaling sa harap ng media. Wala ring kakurap-kurap tulad ng tatay mo pasinungalingan yung mga naunang pagyayabang pag di na pabor sa inyo ang sitwasyon. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At yung mga bago po sa aking channel, kindly subscribe. Malaking bagay po sa aming mga content creator yan. Malaking tulong yan. Wala naman pong bayad yan sa YouTube. At pakilike na rin po at mag-comment po tayo. Sikapin po natin masagot ang inyong mga komento. At pakishare na rin po sa ating mga kaibigan, ating mga kakilala, nang sa ganun maraming makarinig at makabatid nitong ating munting channel. Again, thank you so much, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo.